Nagsimula ang laban ng unang umatake si KD Quili. Gayunpaman, bawat atake niya ay madali lamang naiwasan ni Xian Tan na hindi man lang gumalaw mula sa kanyang pwesto. Nagulat si KD Quili at nagtataka sa mga kakayahan ni Xian Tan. Nang matapos ang huling atake niya ay si Xian Tan naman ang sumugod gamit ang kanyang kaliwang kamay. Habang papalapit ang suntok ni Xian Tan kay KD Quili ay nagulat ito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang tumigil ang atake ng ating bida. Habang kagat-kagat pa ng kumag ang isang toothpick ay natulala ito. Sa lakas ng atake ni Xian Tan ay ramdam ang impact ng suntok sa hangin. Sinabi ni Xian Tan na ayaw niyang manakit ng babae kaya dapat na lang sumuko si KD Quili. Gulat na gulat si KD Quili sa sinabi ni Xian Tan at sa isip niya posible bang mas malakas talaga si Xian Tan kaysa sa kanya. Hindi matanggap ni KD Quili ang pagkatalo at nagdesisyong hindi susuko. Makalipas ang ilang saglit ay umatake si KD Quili gamit ang kanyang kaliwang paa. Sinubukan niyang sip-in si Xian Tan. Madali naman itong na-block ng ating bida ngunit napansin niya ang isang matalim na bagay sa sapatos ni KD Quili. Biglang tumalsik ang matalim na bagay patungo sa mukha ni Xian Tan. Habang papalapit ito ay winika ni KD Quili na siya na raw ang panalo. Ngunit bago pa ito tumama ay ginamit ni Xian Tan ang kanyang ultimate technique na Viridescent Violet Sword. Sa pamamagitan nito ay kinontrol niya ang matalim na bagay pabalik kay KD Quili. Nagulat si KD Quili sa ginawa ni Xian Tan. Tinamaan siya ng sariling sandata sa noo at bumagsak siya mula sa entablado. Sa isip ni Xian Tan mabuti na lang at napagsanayan niya ang paggamit ng kanyang ultimate technique kaya naiwasan niya ang anumang pinsala. Matapos bumagsak ng kumag ay takang-taka naman ang mga nanunood dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi man lang nila napansin kung bakit bumagsak ang kumag. Agad naman na lumapit ang vice principal upang tingnan ang kumag at winika nito na maswerte raw ito dahil mahinang uri lamang ng lason ang nakalagay sa patalim. Inanunsyo naman ng vice principal na na-disqualify na ang kalaban ni Xian Tan na si KDQ dahil sa pandaraya, at ang tinanghal na panalo ay ang ating bida. Samantala, ang elder brother naman ni Xian Tan ay tuwang-tuwa dahil magiging mayaman na raw ito. Sa kabilang banda naman ay galit na galit ang dalawang kumag dahil natalo ang kanilang kasamahan. Habang ang elder brother ni Xian Tan naman ay tuwang-tuwa at halos lumuwa na ang dila nito sa kakatawa. Pinati naman si Xian Tan ng vice principal dahil sa angking galing na pinakita nito sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang sandali ay pinakita rito na nag-uusap ang dalawang kumag habang si Xian Tan naman ay nakikipaglaban sa entablado. Maya-maya lang ay may iniabot na droga ang kasamahan nito kung saan mapapalakas nito ang katawan ng isang kumag. Ngunit winika naman ng isang kumag na si KD Liang na wala bang tiwala sa kanya ang kanyang kumag na Big Brother. Sumagot ang kanyang kumag na Big Brother na ayaw niya nang maulit ang pagkakamali na nagawa ng kanilang kasamahan na kumag na si KD Kui. Agad naman itong naintindihan ni kumag KD Liang kung kaya't kanya na itong ininom. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena kung saan si Xian Tan ay nanalo ulit sa isang labanan at taas-taas nito ang kanyang dalawang kamay habang kumikinang-kinang ang mga bituin sa kanyang paligid. At ang kalaban ni Xian Tan na si Wen Shenqi ay kitang-kita na bagsak at wala ng malay. Sa likod naman ni Xian Tan ay naruroon si Taida at nag-aantay dahil siya na ang susunod na lalaban. Matapos ang laban ni Xian Tan ay agad na umakyat si Taida at binati ang ating bida dahil sa galing nito at upang harapin ang isang kumag na kalaban nito. Bago mag-umpisa ang laban ay binati rin ni Xian Tan si Taida at sinabing galingan raw nito sa kanyang laban. Ngunit bago bumaba si Xian Tan ay napansin niya ang isang kumag na tila kakaiba ang kinikilos nito at winika na parang may hindi tama sa kinikilos ng kumag. Maya-maya lang ay mag-uumpisa na ang laban ng dalawa kung saan winika ni Taida na siya ay malakas tulad ng isang ox at hindi raw nito gagawing madali ang laban kung kaya't binyantaan niya ang kumag na maghanda. Habang sa kabilang banda naman ay kitang-kita ang ugat ng kumag na nagsilabasan sa kanyang noo at winika nito na si Taida raw ay isang kupal at walang panama ito sa kanya. Agad na hinampas ng vice principal ang kampana at mula roon ay nagsimula na ang laban. Sabay na humanda ng atake ang dalawa kung saan ay naghanda ito ng matinding suntok na kanilang gagawin at kitang-kita ang aura na lumalabas sa kanilang mga kamao. Hanggang sa nagtagpo na ang atake ng dalawa at sa sobrang lakas nito ay kitang-kita ang lakas ng impact at kanilang aura kung saan pati ang Void of Space ay nag-crack sa lakas ng atake. Ngunit sa patagisan ng lakas ay natalo si Taida at napaatras ito.
Muling naghanda ng atake ang kumag upang muling suntukin si Taida. Hanggang sa tinamaan na ng solidong atake ito sa sikmura at sa sobrang lakas ng atake ng kumag ay napasukan ng dugo si Taida. Habang tumatalsak papalayo si Taida ay sumusunod naman ang kumag at humanda ulit ito ng isang atake kung saan plano niya na itong patayin. Biglang nag-teleport ang Vice Principal upang pigilan ang kumag sa pag-atake nito. Agad naman na pinuntahan ni Sian Tan si Taida na nakahiga sa lapag at winikan nito kung ayos lang ba si Taida. Habang si Taida naman ay sumusuka ng dugo. Sumagot naman si Taida at winikan nito na humihingi siya ng tawad dahil siya ay natalo. Agad naman na tumugon si Sian Tan dahil siya na raw ang bahala upang ipaghiganti ang kaibigan niyang si Taida. Mula roon ay kinausap ni Sian Tan ang kumag habang hawak-hawak ito ng Vice Principal at winika ng ating bida kung handa na raw bang mamatay ang kumag. Sumagot naman ang kumag at winika nito na papatayin niya raw ang ating bida. Agad naman na kinausap ni Sian Tan ang Vice Principal kung saan tinanong ni Sian Tan kung maaari na daw ba silang mag-umpisa. Sa kabilang banda naman ay sumisigaw ang elder brother ni Sian Tan at winika nito sa Vice Principal na nandaraya raw ang kumag at malamang ay uminom raw ito ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman ito pinansin ng Vice Principal kung kaya't winika nito na kung ang dalawang panig daw ay sumang-ayon, maaari na daw silang mag-umpisa. Habang ang elder brother ni Sian Tan ay patuloy pa rin sa pagsigaw at sinisigaw nito na ay disqualify ang kumag. Lalo pang nilakasan ng elder brother ni Sian Tan ang pagsigaw at sinigaw naman nito na mayroon daw favoritism ang Vice Principal at pinuprotektahan niya lamang ang kumag. Agad naman na naiinis ang Vice Principal at inatake niya si Chang Yang-hu, ang elder brother ni Sian Tan, kung saan iwinasiwas nito ang kanyang pamaypay at lumipad naman papalayo si Chang Yang-hu. Habang papalayo si Chang Yang-hu ay winika nito na babalik raw siya. Nagulat naman si Sian Tan at napatulala na lang habang sinasabing, Big Brother. Ngunit sa isip-isip ng Vice Principal, halata naman raw na uminom ng pinagbabawal na gamot ang kumag. Gayunpaman, si Sian Tan ay patuloy pa rin sa paghahaman rito. Matapos magsalita ng Vice Principal, agad na rin itong bumaba ng entablado. Sumisigaw naman ang kumag at winika na kanya raw ibinaba ang kanyang dignidad upang maabot ang ganoong lakas para matalo lamang ang ating bida. Nagpalabas naman ng aura ang kumag at sinuntok nito ang sahig, at sa lakas ng kanyang pagsuntok ay nawasak ito. Samantala, ang ating bida naman ay nakatingin lamang sa kumag habang iniharang nito ang kanyang braso sa kanyang mukha. Itinaas naman ng kumag ang kanyang dalawang kamay at muling sinuntok ang sahig at nagpalabas ng aura. Bago umatake ang kumag, winika nito na tapos na raw ang oras at ang kanyang lakas ay sapat na. Tumugon naman si Sian Tan at sinabi nito na malalaman naman raw ng kumag kalaunan. Nagsimulang umatake ang kumag at mabilis na tumungo sa ating bida. Hanggang sa umatake na ito ng suntok gamit ang kanyang kanang kamay. Subalit, madali lamang itong nailegan ni Sian Tan. Habang umaatake ang kumag, napansin ng ating bida ang braso nito at agad na tinapat ni Sian Tan ang kanyang siko. Dahil doon, napunta ang atake ng kumag sa kanyang sariling mukha. Sa lakas ng atake ng kumag ay bumulusok ito sa sahig ng entablado. Nagtaka naman ang kumag sa nangyari, at winika ng ating bida na ganoon raw ang kanyang gagawin estilo sa pakikipaglaban sa kumag. Kung kaya't abangan sa susunod nating kwento. Hindi biro lang ito na ang kasunod. Nagulat naman ang kumag sa ginawa ng ating bida. Matapos bumulusok nito ay biglang umatake ito sa pamamagitan ng pagsipak patungo kay Sian Tan. Ngunit madali lamang nahawakan ni Sian Tan ang paa nito habang may nakakalukong ngiti. Agad na hinawakan ng ating bida ng dalawang kamay ang paa ng kumag at inihagis nito pabalik ang kanyang paa kung kaya't napasplit ito sa sahig at kitang-kita ang itsura ng kumag na mukhang nabasag ang kanyang dalawang Dragon Ball sa ilalim ng kanyang suot-suot na damit. Mangiyak-ngiyak naman ang kumag dahil sa ginawa ng ating bida at inis na inis ito. Tawang-tawa naman ang mga manunood dahil sa nangyari at winika pa nito na ano raw ang ginagawa ng kumag dahil nagmumuko na raw itong clown at hindi nila akalain na marunong pala itong mag-split. Samantala ang kanyang kumag na Big Brother ay galit na galit at nagsisisigaw na wag daw hayaan ng kumag na masira ang kanilang reputation at talunin daw nito ang ating bida. Samantala ang ating bida naman ay nakatawa habang nakataas ang dalawang kamay habang ginagawa nito ang peace sign.
Habang winiwika naman ng kumag na wag daw daanan ni Sian Tan ang kanilang labanan sa maduming paraan kung kaya't labanan na raw siya nito na parang tunay na lalaki. Agad naman na tumugon si Sian Tan at winika na pagbibigyan niya raw ang kumag at makikipaglaban na raw siya ng maayos. Kumarap naman ang ating bida sa kumag at sa pagharap nito ay kitang-kita ang kumag na galit at pinagbantaan niya ang ating bida na gugulpihin niya raw ito habang ang katawan nito ay lumaki na parang si Escanor ng Seven Deadly Sin at nagpalabas ng aura. Samantala ang ating bida ay kalmado lang at nagpalabas na rin ito ng kanyang aura at humanda sa pag-atake. Matapos humanda ng atake ang ating bida ay biglang gumawa ito ng after image kung saan ay nabigla naman ang kumag sa nakita nito. Habang papalapit ang ating bida ay humanda ito ng isang suntok upang atakihin ang kumag. Matapos ang paghahanda ni Sian Tan ng kanyang atake ay pinatama niya ito sa katawan ng kumag, ngunit inasar lang nito si Sian Tan at winika na mabilis raw ang ating bida subalit wala naman raw lakas ang suntok nito kung kaya't wala siyang maramdaman mula sa atake ni Sian Tan. Agad naman na sumagot si Sian Tan at winika nito na sinong nagsabi na ito ay isang ordinaryong suntok lamang habang ang kamao nito ay gumagawa rin ng after image at nakahanda na ito para umatake. Gulat naman ang kumag habang papalapit na sa kanya ang maraming kamao ni Sian Tan. Sa ginagawang atake ng ating bida ay tinamaan ang kumag sa kanyang ilong, pisngi at hanggang sa buong mukha na nito ang tinatamaan. Ngunit hindi pa nakantento si Sian Tan at mas lalo niya pang binilisan ang pag-atake kung saan ay sa bilis ng atake ng ating bida ay bumagsak na sa sahig ang kumag. Matapos ang atake ng ating bida ay kitang-kita ang mukha ng kumag na si KD Liang na bogbog sarado at wala ng malay. Winika naman ni Sian Tan na hindi raw sapat ang kumag upang gamitin ni Sian Tan ang kanyang sandata rito at winika rin niya na isa nga palang siyang sword god ngunit ito at nang babyuli siya ng isang bata. Inanunsyo naman ng Vice Principal na si Sian Tan ang tinanghal na panalo at siya rin ang uuwi ng korona bilang isang champion sa freshman tournament. Sa isip-isip ng Vice Principal ay si Sian Tan ay isang 14 years old pa lamang ngunit ang estilo nito sa pakikipaglaban ay parang isang general sa digmaan. Winika rin nito na sa wakas ay may isa na silang talentadong disciple sa kanilang academy. Matapos na manalo ni Sian Tan ay sakto naman na paparating na rin ang kanyang elder brother sakay-sakay ng hot air balloon habang sinisigaw na ang mga kumag daw ay lumubog na sa putikan at ito rin ay nandaraya ngunit tinalo lamang ito ng kanyang young brother na si Sian Tan. Agad naman na nabutas sa magkabilaan ang sinasakyan ni Chang Yang-hu na elder brother ni Sian Tan at ang may salarin pala nito ay ang vice principal at ang ating bida. Habang papalayo ay winika ni Chang Yang-hu na babalik raw siya. Samantala sa isang tabi ay galit na galit ang kumag na big brother ng dalawa at winika nito na hindi niya raw mapapatawad ang ginawa ng Changyang clan sa kanila. Mula roon ay nag-crack ang hinahawakan na semento ng kumag at nagbanta ito habang lumalabas ang ugat sa mukha na sa loob raw ng 3 araw ay papatalsikan nito ang ating bida. Matapos ang mahabang araw ay tumungo tayo kung saan pumunta si Sian Tan sa Principal Ordinance Office. Kung saan pinakita rito ang isang 3rd grade class score na premyo na napanalunan ng ating bida. Winika naman ng Vice Principal na matapos makuha ni Sian Tan ang kanyang premyo ay maaari na rin siyang umalis. Agad naman ito kinuha ng ating bida at dali-daling umalis. Ngunit bago umalis ang ating bida ay winika ng Vice Principal kay Sian Tan na ipagpatuloy lamang nito ang kanyang magandang ginagawa dahil mataas raw ang respeto nito sa ating bida. Matapos umalis ni Sian Tan ay may isang misteryosong lalaki ang nasa likod ng mga kurtina kung saan kinausap ito ng Vice Principal at winika na ano raw ang tingin niya kay Sian Tan. Agad namang pinakita ang matandang lalaki na nakaupo at winika nito na 14 years old pa lamang raw ang ating bida ngunit nagtataglay na ito ng matinding lakas at maturidad at ito pala ang principal ng academy. Winika naman ng Vice Principal na dapat bang bigyan ng sapat na resources ang ating bida at suportahan sa kanyang mga pag-iinsayo dahil maganda na makuha nila ang loob ng ating bida. Ngunit winika naman ng principal na hindi na kailangan sapagkat ang ating bida ay nagtataglay na ng talento na kung saan ay marami ang hindi papayag na lumakas ng husto si Sian Tan. Kung kaya't napagdesisyonan nito na saka na lamang nila tutulungan si Sian Tan kapag naipasa na niya ang mga pagsubok. Agad naman tumugon ang Vice Principal at winikang naintindihan niya ito. Habang papalabas si Sian Tan sa silid ng Principal, sakto namang naruroon si Chang Yang-hu, ang elder brother ni Sian Tan, na naghihintay. Agad namang napansin ni Sian Tan ang kanyang elder brother na nakaupo at may tisyo sa ilong.
Tinawag naman ito ni Xian Tan at agad din itong lumingon. Habang nakaupo si Chang Yang-hu, nagtataka ito at winika kung bakit raw pinatawag si Xian Tan sa principal office. Winika naman ni Xian Tan na naparito lamang siya para kunin ang kanyang napanalunang premyo habang iniabot ito sa kanyang elder brother. Muling nagsalita si Xian Tan at winika nito na dahil sa paghihirap ng kanyang elder brother, napanalunan niya ang third-class monster core, kaya't inihahandog niya ito sa kanyang elder brother. Sumagot naman ang kanyang elder brother na ang premyo na iyon ay kay Xian Tan daw nararapat mapunta, at kailangan niyang itago ito at gamitin ng maayos upang makatulong mapaangat ang kanyang cultivation level. Agad namang hindi sana sasang-ayon si Xian Tan, ngunit tumugon ang kanyang elder brother na sundin na lamang ng ating bida ang kanyang sinabi. Habang nakangiti si Xian Tan, sumagot naman ito na susundin raw niya ang mga sinabi ng kanyang elder brother. Bago umalis sila Xian Tan, winika ng kanyang elder brother na sila ay umalis na at ililibre raw niya ang ating bida ng maraming pagkain dahil sa pagkapanalo nito. Habang naglalakad ang dalawa, napansin naman ni Xian Tan ang mga dekorasyong nakasabit sa puno, na gawa pala ng kanyang elder brother. Ngunit habang sila ay naglalakad, may napansin si Xian Tan na kakaiba. Tila walang tao sa paligid at tahimik ang kanilang kapaligiran. Maya-maya lang, biglang may dumating sa kanilang harapan. Ito pala ay ang tatlong komag ng KD clan, kung saan ang isang komag na si KD Liang ay minamadali ang kanyang big brother na turuan ng leksyon si Xian Tan. Ganun rin ang isa pang komag na si KD Quili, na nagbigay babala sa kanyang big brother na mag-ingat kay Xian Tan dahil ito ay may tinatagong galing sa pakikipaglaban. Agad namang nagsalita ang kanilang komag na big brother, kung saan winika nito na ang kanyang second brother at third sister ay tinalo lang raw ng ating bida, kaya naruroon siya para maghiganti. Sumagot naman ang elder brother ni Xian Tan at sinabi na naghahanap lang daw ang komag ng paraan para maiwasan ang kahihiyan, kaya't bakit hindi na lang sila ang maglaban. Nainas naman dito ang komag at winikang gusto raw ba talaga ni Chang Yang-hu na maglaban sila. Kaya't naghanda na ito upang simulan ang laban at inilabas ang kanyang sandata habang mayabang na nakangiti at winikang kung sa tingin raw ba ni Chang Yang-hu ay kakayanin siya nito. Kasabay nito ay pinalabas rin niya ang kanyang aura. Nagulat naman si Chang Yang-hu nang makita niya na kaya ng komag na magsummon ng sandata. Napaisip naman si Xian Tan kung paano naging mas malakas ang komag kumpara sa kanyang elder brother. Maya-maya lang, naghandang muli ang komag upang simulan ang laban at binyantaan pa nito si Chang Yang-hu na tandaan ang kanyang mga sinabi dahil pareho raw niyang dudurugin ang dalawang magkapatid at papaalisin sa academy. Ngunit bago magsimula ang laban, naglabas ng sandata ang komag at sinabi nito na hindi raw sila nakikipaglaban ng walang hawak na sandata ang kalaban, kaya't ibinato nito ang sandata patungo kay Chang Yang-hu. Agad naman itong nasalo ni Chang Yang-hu at nagsalita na ano naman raw kung nakaabot na sa Saint Realm ang komag. Hindi naman siya natatakot dito. Habang sa kanyang likod, ang ating bida ay tila naiinis na sa ginagawa ng komag sa kanila. Nagsalita naman si Chang Yang-hu at kinausap ang ating bida. Winika niya na habang nakikipaglaban siya sa komag, humanap na ng paraan ang ating bida upang makatakas. Nagulat naman si Xian Tan sa sinabi ng kanyang elder brother. Matapos niyang kausapin si Xian Tan, agad na rin itong umatake, kung saan habang siya ay umaatake, pinapalabas niya rin ang kanyang aura habang hawak-hawak ang kanyang sandata. Ganun rin ang komag, kung saan sumugod rin ito patungo kay Chang Yang-hu habang tumatawa, dahil nagyayabang raw si Chang Yang-hu sa harap ng kanyang junior brother. Hanggang sa nagtagpo na ang kanilang mga atake, kung saan nagulat si Chang Yang-hu nang makita na ang kanyang gamit-gamit na sandata ay nagkaroon ng hati matapos nilang magpangtama. Agad namang naputol ang sandata ni Chang Yang-hu matapos ang kanilang atake, habang ito ay umilag sa pamamagitan ng pag-upo. Nagalit naman si Chang Yang-hu sa nangyari dahil hindi ito makapaniwala na naputol ang kanyang sandata. Agad niyang niyakap ang komag upang hindi ito makakilos. Habang yakap-yakap ni Chang Yang-hu ang komag, isinigaw nito na umalis na raw si Xian Tan. Natawa naman ang komag at inasar si Chang Yang-hu, kung saan winika nito na sa tingin raw ba niya ay sapat na iyon upang mapigilan siya. Matapos asarin si Chang Yang-hu, naglabas ito ng malakas na aura kung saan, dahil sa lakas nito,
tumalsik palayo ang elder brother ni Xian Tan. Agad itong naghanda ng suntok upang atakihin si Chang Yang-hu. Nang maghanda na ang kumag, pinatama nito ang kanyang atake sa sikmura ni Chang Yang-hu. Sa lakas ng atake, tumilapon ito papunta sa ating bida. Agad namang nasalo ni Xian Tan ang kanyang elder brother, na sumusuka ng dugo dahil sa natamong pinsala. Habang hawak-hawak ni Xian Tan ang kanyang elder brother, winika nito na bakit raw hindi nakinig si Xian Tan sa kanya noong sinabi nitong tumakas na siya. Agad namang tumugon si Xian Tan na siya raw ang kanyang elder brother, at hindi niya ito magagawang iwan mag-isa. Mula roon ay nagalit si Xian Tan at tiningnan ang kumag ng may matatalim na tingin. Nagulat naman si Chang Yang-hu sa ekspresyon ng ating bida. Habang papalapit si Xian Tan sa kumag na Big Brother, winika pa ni Chang Yang-hu, na may nanghihinang boses, na huwag niyang gawin iyon dahil hindi raw niya ito kalaban. Sa kabilang banda naman, kinausap ni KD Liang ang kanyang kumag na Big Brother upang siya na lang ang makipaglaban kay Xian Tan. Sa isang tabi naman, winika rin ng kumag na si KD Quili na durugan na raw ang ating bida. Agad namang lumapit ang kumag kay Xian Tan habang naglalakad, kung saan dinuro nito si Xian Tan at sinabing sa huling laban nila ay minaliit niya raw ang ating bida. Ngunit si Xian Tan ay walang pakialam rito, kaya't binigyan niya ito ng isang malakas na sampal. Sa lakas ng sampal ng ating bida, tumilapon ito sa pader na may malakas na pagsabog. Winika ni Xian Tan, habang may seryosong ekspresyon, na wala raw siya sa kalagayan upang makipaglaro sa kumag. Nagulat naman ang mga tagasunod ng mga kumag dahil sa isang sampal lamang ay tumilapon ito palayo. Hindi nagtagal, nakarating na ang ating bida sa harap ng kumag at winika nitong siya na raw ang makikipaglaban rito. Agad namang ngumiti ang kumag at minaliit si Xian Tan, kung saan sinabi nito na kung ang kanyang kumag na young brother ay natalo ni Xian Tan, iba raw siya. Sapagkat ang kanyang elder brother na si Chang Yang-hu, na nasa 10th level ng Saint Force, ay hindi siya kayang sugatan. Ano naman daw ang magagawa ng ating bida sa kanya, dahil siya ay nasa 8th level pa lamang ng Saint Force. Sa likod naman, ang isang kumag ay winikang durugan raw ang mga binti ni Xian Tan. Agad namang naghanda ang kumag sa pag-atake, kung saan naglabas ito ng aura. Sa kabilang banda naman, naghanda na rin sa pag-atake ang ating bida. Matapos maghanda ni Xian Tan, pinalabas nito ang kanyang nag-uumapo na aura habang may matalim na tingin patungo sa kumag. Habang pasugad ang kumag, naisip nito na kahit anumang gawin ni Xian Tan na mga teknik, hindi siya nito magagawang talunin tulad ng nangyari sa nakaraang kompetisyon ng kanyang kumag na young brother. Winika rin nitong tuturuan niya si Xian Tan ng leksyon. Sa ginagawang atake ng kumag, kitang-kita ang lakas nito at ang pagsabog na naganap. Ngunit ang ating bida ay tumalon at umikot sa ere, kaya't madali lamang nitong naiwasan ang atake. Matapos makaiwas si Xian Tan, agad itong naghanda ng atake, kung saan inihanda niya ang kanyang kamao para sa pagsuntok. Tinamaan naman ang kumag sa bandang dibdib, ngunit tila wala itong epekto. Winika pa ng kumag na ang laman raw ng isang saint ay nahahalin tulad sa bakal, kaya't ang atake raw ni Xian Tan ay hindi siya magagawang mapinsala. Muling umatake ang kumag, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Xian Tan. Hanggang sa paulit-ulit itong umatake, ngunit lahat ay naiwasan lang ng ating bida. Sumigaw naman ang elder brother ni Xian Tan at winika nito na wala raw panama si Xian Tan rito. Muling umatake ang kumag habang tumatawa, at winika nito na gusto raw ba ni Xian Tan na tumakas. Ngunit ngumiti lamang si Xian Tan na may seryosong ekspresyon at winikang kinikilala niya raw ang lakas ng kumag bilang isang saint, ngunit ito ay hindi pa sapat. Matapos maghanda ang kumag, sumugod na ito sa ating bida habang nakatawa pa. Sabay wika na mapunta na raw si Xian Tan sa impyerno. Madali naman itong naiwasan ni Xian Tan at naghandang muli ng kanyang atake, kung saan inilagay niya ang kanyang aura sa kanyang dalawang kamay. Habang winika niyang kahit gaano katibay ang katawan ng kumag, ang buto naman nito ay ang pinakamahinang parte ng katawan. Napahinto naman ang kumag sa ginawang atake ng ating bida kung saan ay inatake nito ang kanyang kanang braso. Sa lakas ng atake ni Xian Tan ay nabali ang kanyang buto, habang sumisigaw ito sa sakit at hawak-hawak ang kanang braso.
Hindi naman makapaniwala ang Komag sa nagawa ni Sian Tan. Matapos ang ginawang atake ng ating bida ay agad niya namang nilate ito kung saan sinabi niya na isang spoiled na Komag na wala namang totoong karanasan sa pakikipaglaban. Habang ang kanyang junior sister na Komag ay nag-aalala rito. Subalit tinulak niya lamang ito papalayo at agad na lumapit sa ating bida. At habang hawak-hawak nito ang damit ng ating bida ay isinigaw nito na gusto niya raw patayin ang ating bida ng sobra-sobra. Nagsalita naman si Sian Tan at winika na kung nakapatay na raw ba ito ng tao. Sa tanong ng ating bida ay nagulat ang Komag. Nabitawan naman ng Komag ang damit ni Sian Tan habang winiwika ng ating bida, habang may seryosong ekspresyon, nasisiguraduhin niya raw na kung makikipaglaban ang Komag ng patayan ay siya ang dadanas ng masalimuot na kamatayan. Kung kaya't umalis na lamang raw ito dahil kung hindi ay kamatayan ang nag-aantay sa Komag. Agad namang natakot ang Komag sa pagbabanta ng ating bida, kung kaya't dali-dali itong umalis sa kanyang kinatatayuan habang ang Komag na sister nito ay nagulat sa pangyayari. Matapos umalis ng mga Komag ay namangha naman ang kanyang elder brother sa ginagawa nito. Makalipas ang ilang sandali ay lumingon na si Sian Tan sa kinaroroonan ng kanyang elder brother at kinamusta nito kung ayos ba ang kanyang ginawa. Agad naman na tumugon ang kanyang elder brother kung si Sian Tan nga ba ay talagang 14 years old lamang dahil mayroon raw itong tinatagong malademonyong ugali. Sumagot naman si Sian Tan na kung ano ba ang pinagsasabi ng kanyang elder brother. Siya raw ay 14 years old lamang, at sa tingin ba nito na siya ay nagsisinungaling habang ang mukha ni Sian Tan ay may nakakailitong ngiti. Hindi naman makapaniwala rito ang kanyang elder brother kung kaya't inutusan niya ito na lumayo. Sa kabilang banda naman ay may palihim na nagmamasid sa kanilang dalawa, at ito pala ang vice principal kung saan tawang-tawa ito sapagkat ang ating bida ay may malademonyo palang pag-uugali. Habang sa likod nito ay may isang anino ng babae, at ito pala ang nakatagpo ni Sian Tan noong nakaraang araw sa gitna ng kagubatan na isang master ng academy. Binika nito sa vice principal na hindi na daw kailangan na purihin pa ang ating bida sapagkat kung mabuhay man ang ating bida o mamatay ay wala na siyang pananagutan rito.